again and again, gusto ko talaga, sis, merong paninindigan, may isang salita, may integridad, alam mo, hindi naman tayo perfect. Pero syempre, di ba, dapat talagang may paninindigan. Si Kong Rodante, Marcoleta, I love him. So, Yeah. one of the, Ano natin, susuportahan natin. ko yun. Yes, ako din, susuportahan ko siya. So, ano yung reason? Bakit siya tinanggal doon sa committee kung saan na kinabibilangan niya? Di ba? Ako, alam mo, if you're an outsider, it's so obvious. Sobrang obvious na natatakot silang mabuking kung ano man yung tinatago nila. Ayaw nilang ma-question or ma-correct. By the way, yung Congress ngayon, at ng panahon ngayon ni Bangag, di ba dapat durugin dahil nadurog na ng mga Duterte, mga kaliwa. Ngayon, they're partners. Di ba? Kaalyado na nila yung mga leftists sa Congress. Yeah. So what do you expect? Kaya marami mga missing na mga kababaihan. Missing persons ngayon, di ba? Nakikita mo ba yan? Ang dami-dami. Ang daming nawawala. Pero hindi pinag-uusapan sa Congress. Hindi rin pinag-uusapan sa media. Sa tingin mo, matatapos ba ni Bangag yung kanyang panunungkulan bilang isang bangag? Alam mo, may nagsabi sa akin, hindi. May nagsabi sa akin, hindi. Well, ako actually, hindi naman fortune teller ang nagsabi sa akin. These people na nakapaligid sa kanya, na hindi talaga niya matatapos yung kanyang term dahil nga sukang-suka na yung mga nakapaligid sa kanya. They're just waiting for God's will at the proper time and people's initiative para matapos. Ako kayo ba, mga palangga, naramdaman nyo na ba na matatapos na si Bangag? Sabi ni Jean Dalino, ramdam ko, hindi talaga matapos si Marcos ang termino niya. Ayun. Sabi ni Lourdes, binigyan tayo ng free will ni God para mamili kung saan mo gusto mapunta. Nawala. Mapunta sa langit ba o sa impyerno? That's true. Yes, ayun. Sabi ni Butan, very soon. So ano ba yung sitwasyon, sis? Ikaw yung nakikita ngayon dyan sa yung mga circle of friends mo. Ano yung mga, kasi iba, yung mga nasa business sector, takot din sila mag-comment ng kanilang opinion regarding sa pagiging bangag ng gobyerno. Ikaw lang talaga isa sa pinakamatapang dyan. Ano yung mga comment nila? Huwag na lang natin sila pangalanan. Ano yung mga reaction nila every time you meet them at the party or mga konting pagtitipon-tipon? Ano sinasabi nila sa gobyerno ni Marcos? Nalulungkot sila. Kasi alam nila, yun nga, di ba sinasabi ko sa'yo na, alam nila, ako di ba sinasabi ko, I don't think it's really BBM who's running our country. It's not. Kasi ayaw niya yan eh. Parang nasistress siya with that. Alam mo yun, parang kapag, may stigma yan eh. Kasi just imagine for how many years, galit sa'yo karamihan ng mga tao, alam mo yun, sirang-sira yung pangalan ng pamilya mo all over the world. So, iniiwasan niya yan. Pero alam mo, history, repeat itself. Diba? Hindi naman talaga siya todo-todong, parang kasi hindi talaga siya yung humaharap. Alam mo, hindi siya yung humaharap sa tao. Yung kanyang pinsan, di ba, yung asawa niya. So when you try to think about it, nangyayari lang yung nangyari sa tatay niya. Which is nakakalungkot. Same sentiments din ba yung mga kaibigan mo, mga amiga mo? Kasi may mga nakausap akong mga business person. These people are really well known in the Philippines na ayaw nilang mag-comment kasi una, meron silang takot na baka gurgurin yung mga business nila, which is sad. Di ba? Itong baka gurgurin yung mga business nila, hanapan sila ng butas, di ba, sa kanilang mga negosyo. Ito rin ba yung naririnig mo? Alam mo, totoo yan. Kasi remember, ang businessman, they need to protect their businesses. Kailangan lang protektahan yung negosyo nila. So, kung pwede lang, ayaw nila makialam sa politics. But, actually may power sila to have a voice. Sa totoo lang. Pwede. Kasi, alam mo, kung may paninindigan ka talaga, pag nakikita mong may mali, dapat sila also ng boses, sila maglabas ng boses. Alam mo, magsalita sila about it. Huwag nilang konsintihin, di ba? Mali kasi yun eh. Mali yung kinukonsinti mo yung alam mong mali. At saka huwag nilang pagtakpan. Kasi saan tayo pupunta? Pag ang nangyayari sa bansa natin is takipan. Kasi may mga personal na interest lang sila, na gusto lang nila na wag masaktan or tamaan ang mga negosyo nila. Sila itself, they can unite na, na ilabas yung katotohanan. Ganun yun. Yeah, so, alam mo ba, sis, I don't know kung napanood mo yung nakaraang vlog ko, pero alam mo ba na bago ko inilabas yung video noong July 21 or 21st dito sa US, alam ni Senator ni Amy Marcos yung video na yon? She knows. Hindi.
Yeah. Oo, Well, parang nabanggit mo alam naman sa'kin. oo, alam niya 'yun at alam niya na 'yun ay authentic. Sabi ko nga, maraming beses na yung mga tao na sa paligid niya na sinasabing magsasalita na si Imee at Hmm, talagang sasabihin niya na sa taong bayan na yung kapatid niya ay addict, ang kapatid niya ay talagang tumitira ng white powdery substance o pulburon hmm. at, Yes. hindi na niya kaya yung ginagawa ni Lisa. Pero ikaw, sa nakikita mo na ginagawang pagtatakip ni Imee kasi never again, no more Marcos. Oh, Gano'n din yeah. ba yung opinion mo bilang isang, taga-Masid, kritiko, 'di ba, na pinagtatakpan ni Imee yung kanyang kapatid sa kabila ng mga internal, communication na siya ay magsasabi na sa taong bayan na ang kapatid niya ay lulong na lulong sa masamang bisyo. Again, sis, babalik ako dun sa sinabi ko kanina, na again, if you're running as a government official or like magtatrabaho ka sa gobyerno, ang loyalty mo dapat ay Nawala ka sis. Sis, na-mute ka. Sister, pag may na-mute. ginawang, ay, na-mute Sister, ba ako? na-mute ka. Balikan mo yung sinabi mo na kapag government official ka. Ayan, narinig mo ako? Yeah, go. Okay, kapag government official ka, ay iti-take mo that risk. Handa kang harapin yung risk na yon na kakalabanin mo ang kamag-anak mo, kahit malapit mong kaibigan, kung mali ang kanilang ginagawa. That's part of your, yun yung parte yun ng, ng pinangako mo sa mamamayang Pilipino. Kapag may maling ginagawa, whether kamag-anak mo yan or kaibigan mo yan, dapat panindigan mo yung iyong sinumpaan sa bansa natin na sisilbi ka ng tapat at transparent sa mamamayang Pilipino at sa bansa natin. Walang kaibigan, walang pamilya. Yan yon, risk mo yan eh, 'di ba? Parang susubukan yan yung integrity mo at character mo. So ngayon kapag like I just watch her kanina, nakita ko sa favorite ko nga pala si PH Update. Ang cute-cute kasi niya maglabas ng vlog. Oo, mas ang linis lang niya gumawa ng vlog. So sabi niya nga kahit galit na siya, hindi niya namumuray. Sabi ko, si PH Update. Oo, gusto ko siyang ma-meet. Ay, PH Update, paano ba yan? Ikaw na raw ang paborito ni sister ko. So, gano'n, siya na lang, gano'n, na-chika niya. Pero, I watch him, no? Ano sabi ni PH Update? No, yung parang napanood ko kasi doon sa niya, sis, yung sa vlog niya yung sinabi ni Senator Imee na sabi niya doon na, gusto niyang gumit na, kung pwede, maayos niya. Kasi ganun yun, pag may dalawa kang kaibigan, hindi nga ako kaibigan. Kamag-anak niya isa, kapatid niya, yung isa kaibigan niya. Para raw walang gulo, sana mapagbati niya. Well, alam niyo po, yun nga again and again, wala akong masama doon sa kanyang idea, pero ang tagal. At saka yun nga, wala akong kaibigan, tsaka walang kaibigan nga, tsaka makamag-anak dapat. Ito naman kasi si PH Update, di ba? Kaya minsan hindi, wala siya sinabi. Wala siya sinabi. No, ito, chika lang. So, ito naman kasi si PH Update, ayoko ng sobrang mabait. Huwag na masyadong mabait. I mean, pero sa totoo lang, hindi na mangyayari yan. Hindi pwedeng maging mediator si Imee kasi siya ay conspirator ng kapatid niya. Kumbaga, nagtaksil sila sa bayan. Alam mo, yun actually, binudol niya tayo eh. The fact na niligawan or binudol nila si Inday Sara, na pinatakbo, kasi ako wala naman akong kamalay-malay dyan, sis, ikaw nga, alam mo na adikto siya mga yan. Ako, I supported them, na hindi ko alam na talagang adikto si Marcos Jr. Pero without me knowing at mga taong bayan, alam na pala yan sa mundo ng politika. Alam na noon-noon pa na si Marcos ay adik. Bangag talaga siya. At si Lisa kasama pa. At yung mga circle of friends nila ay bangag. So, doon pa lang, nag-traidor na si Imee Marcos. Pero I know for a fact, kasi napag-alaman ko, na ang magpapatakbo talaga dapat or parang brain, okay, dyan sa Marcos administration ay si Imee. Kaso lang, na-denggoy siya ni Lisa Tanas. Mas tuso ang ahas sa kanya. Siguro, kung si Imee ang magpapatakbo, baka hindi ganun ka-widespread ang corruption, baka mahiya or, pero sa nangyayari, talagang natuso siya, talagang sobrang tuso nga si Lisa Tanas. Kaya, budol-budol talaga. So, balikan natin si PH Update. Ako, wag ka sobrang bait ha. Kurupin kita dyan. Wag ka sobrang bait. Gusto ko magmura ka ng bonggang-bongga, isa lang. Nagmumura ba siya, hindi? Hindi ko. So far, pag napapanood ko siya, hindi. Alam mo yun. Okay. Yun. So, hindi siya. Oh, yeah. Diba? Okay, no. Mandiyan din sila, third floor yan. Gusto si Pam, nakakatawa yan. Tsaka si Marlon. And thank you for introducing me to them. Yeah. Oh, yeah. Si Pam Dalaga. At saka si,
Marlon Purificacion, o Yeah. i-follow nyo si Third. We need people like them Mhm. na talagang tumataya din ng kanilang mga alindog para Yeah. sa bayan. At saka, hindi daw siya nagmumura. Sabi ni Onil, request ko, pwede ba isang jutang Ginimes naman dyan? Di ba? Sabi ni subscriber niya ako, sabi ni Gap, na hindi daw nagmumura. Well, hindi niya pwedeng agawin ng tawag sa akin. Sa akin na lang yun. Pero ano namang mura, may dating. Hindi naman tayo Ay, oo. basta-basta May nagmumura. pinanggagalingan naman. Alam mo, at saka hindi rin naman kita masisisi kasi ang tagal na niyan di ba? And I I really know. appreciate yung ikaw, sis, yung ano mo, yung ano mo ba, paninindigan mo. Talagang solid Iba yun. Importante Sister, I have a question. Dito sa iyong pag all out na nga at iyong mga testimonya, meron bang magiging dahilan na one day you will swallow all the things na sinabi mo, na na-witness mo dito laban sa mga bangag? Hindi. Bakit? Para saan? Diba? Parang, maki-question integrity mo dito yung character mo, yung pagkatao mo, diba? Wala nga diba? Wala naman akong any intention rather than malaman ng tao. When people were like, Senator Nico Seteng was talking about it, past President Rodrigo Duterte was talking about it, si Mr. Morales, then, then some other people, para saan, 'di ba? Parang eto na 'yun andito ka na and yung sinasabi mo lang kung ano yung nakita mo. 'Yun. Ako, I think magkakaroon pa ako ng kahit papaanong respeto at saka compassion kapag paglaban niya talaga yung tama. Yung parang ayoko na, tatanggalin niya yung mga nasa paligid niyang nagsisinungaling, yung talagang tatanggalin niya or talagang sabi niya, opo, nagkamali po ako. Hindi ko kaya to. Mali ho yung lideratong pinamumunuan ko. Yun. Kasi, alam mo, magsisave lang nun kasi sayang di ba? Binigyan na siya ng opportunity ng mamamayang Pilipino and, siya. At tinulungan siya ng mga Duterte. And, yun yung nakakatakot. Dapat maisip yan ng mga na mga kumakampi sa kanya ngayon. Kung yung isang tao na naniwala sa kanya, nagtiwala, tinulungan siya para manalo sila bilang presidente at maupo sa posisyon kung nasan sila now, is tinatraidor nila. And wala namang ginagawang masama rather than na may nakita lang na mali. Hindi nga nagsalita yun Di ba tumahimik nga, tapos nag-retire nga, tapos biglang binuli nyo lang ng binuli. O ngayon, good luck sa inyo. Kasi for sure, maraming hawak yan. Alam mo yun. So, good luck lang. Parang hawak lang ni Cathy Binay. So, grabe, di ba? So, sabi ni to beauties and brains, sabi ni Gracita Ridona, thank you mga palangga. So, ang takbo ng politika ngayon talagang halos itong mga ito pala bago ko makalimutan pag-usapan natin yung slate ni Bangag. Okay? Yung slate niya. All right? Yeah. So, ito sa tingin mo kasi yung iba dito kilala mo Teka, nasaan na 'yon? Ito. All right. So ito. Si Abalos. Nakilala mo ba to personally? Si Abalos? Hindi. Okay. Hindi. Ano tingin mo sa kanya? Ngumingiwi rin to isa sa mga isa sa mga tatakbo under sa Bangag administration. Ako talaga, my stand is pag walang paninindigan at saka nagto-tolerate ng mali, ayoko. So ayoko sa kanya. Ayoko talaga. Hindi siya okay. Kasi 'di ba? Parang mas pina-prioritize niya yung manatili sa posisyon more than for the people. Power. Yeah. It's just there for power. Siguro ako na lang yung lahat ng umaayon, lahat ng nasa slate ni Bangag, eto yung mga taong ibinenta ang kaluluwa sa mga ahas. Kasi katulad ni Manny Pacquiao, 'di ba? Dati yan sabi niya pananagutin niya ang mga Marcos. Si Imelda Marcos sa mga kasong pagnanakaw, pero all of a sudden under na siya kay Bangag. 'Di ba kilala mo to? Oo naman. Inaanak niya yung bunsong anak ko. Yung na-chismis sa anak ko niya. 'Di ba? Grabe. Okay, let's talk about Pacquiao, kasi ito naman ang ating show is Kamot Sari. Mag-comment kayo diyan palangga kung ano mga gusto niyo pag-usapan namin o gusto mga katanungan.
Paano, I Thank you, mean, Tito Fo. I think na-explain mo na to sa third floor, ano, na nakilala mo si Yeah. Pacquiao. Pero, for sure, pareho tayo ang pagkakilala natin hindi ko naman siya kilala in person. I met him many times, pero hindi kami nagkaroon ng talk, like you work together, di ba? So, Yeah. ano ba yung pagkakilala mo kay Pacquiao? Mabait siya. Tapos talagang, well, we're talking about like 15 years ago. So people change. Sabi ko nga, di ba, kapag pwede kang kainin ng sistema, but I'm not saying na pwedeng kinain siya ng sistema. Hindi ko pa siya nakakausap. Pero ngayon, Manny, ano ba? Di ba? Dong! Parang, Dong, ano ba? Sama Tatandaan mo ka, ba? Dong. Di ba? Parang alam Natatandaan mo ko, ba yung talagang yung sinasabi mo na he really loves to help people. Like when I was working with him, talagang matulungin yan. At saka nakakatawa yan. Kahit yung mga pupunta, kunwari sa taping niya pupunta, alam niya na yung taong yun, nabigyan niya ng mangingi? tulong. Like, oo, nabigyan niya ng Okay. tulong, magpapa-hospital po ako. Eh ako mabilis yung mata ko sa ganyan eh. Sabi ko, huy, binigyan mo na yan ah. Last week, hayaan mo lang, alam ko naman. Yung pareho ng drama, kasi ang daming pumipila eh, to Okay. ask help. So Talaga? kami, syempre nakikita namin. Pero yun lang, yung sad lang ako, na, kasi again and again, gusto ko talaga, sis, merong paninindigan, may isang salita, may integridad, alam mo, hindi naman tayo perfect, pero syempre, di ba, dapat talagang may paninindigan. Si Kong Rodante Marcoleta, I love him. So Yeah, siya yeah. yung one of the, Ano natin, susuportahan kaya natin ko yan. yun, yes, ako din, susuportahan ko siya. I posted So, him. oh, yeah? So, I Yeah. mean, ako naman Sayang. naniniwala ako na mabuting tao si Manny noon. Pero kasi, tama ka, ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, that's why itong, itong aming balitaktakan ni Cathy B, like we are, Voices of Justice. We talk about the politics and the life, na dinadanas sa Pilipinas. So, parang ang hirap, na magtiwala sa isang tao na sabi, papanagutin ang mga Marcos sa kanilang pagkakasala kapag siya ay naging presidente, tapos nung natalo siya, nag-kiss ass or nakadikit naman to kay Bangag. So how can you trust that kind of person na wala ng credibility, wala ng paninindigan? So masasabi mo ba, Miss Cathy B, o my sister, na nilamon na siya talaga ng sistemang bulok? I hope not. Sana, di ba, parang nasa slate nga siya. Narinig ko parang mukha daw atang aalis siya. I'm not sure. Mag-independent? Oo, Baka nagkaroon yun ng narinig backlash ko. dahil yung mga tao. Oo. Kasi Mas sayang mabuti naman, di tumakbo ba? siyang independent, no? Oo, alam mo, Pero kasi may ganito party yan. naman siya pala. Oo. Naniniwala naman ako na kapag ginusto ng Diyos na maging leader ka ng bansa natin, hindi kahit anong daya. Nangyari yan kay President Duterte, di ba? Parang ayaw siya lahat halos ng mga mayayaman, ng media and all. Kasi Pero still, Biskaya, naging naging presidente siya, di ba? And, di ba, pag pinanood mo nga yung sinabi ni Congressman Marcoleta, nung panahon niya, tinamaan lang talaga ng pandemic, ang ganda ng ating bansa. Ang dami niyang tulungan. Even yung kapulisan, tumaas ang mga sweldo, nagkaroon ng respeto ang mamamayang Pilipino sa kapulisan, tsaka sa military. Yung mga, what do you call this, mga teachers, basta lahat may nangyari. May nangyari. Tinupad niya yung mga sinabi niya. Yes, may magandang nangyari. Right now, kasi, ang nangyari nga, right now, parang inuunay kung ano yung mapapakinabangan more than the people. No, I think, kasi yung mabalik lang kay Manny, kasi favorite ko siya eh. favorite ko siyang pag-usapan ngayon, kasi, kita mo itong mga politikong ito. Before the campaign, namimigay ng pera si Manny, after the campaign, wala na. Although for sure, may mga nabibigay-bigay sa mga itong lumalapit sa kanya, pero I know for a fact na ito ay fasad lang. Ito ay mga lamang, pagpapanggap lang. Siguro noon tumutulong siya talaga, pero masyado na siyang na-miss na yung power. Kasi, he has all the money. He can help, di ba? May mga negosyo naman siya. Pwede ka naman tumulong kahit hindi ka politiko. Pero mas masarap maging politiko kasi mas maraming perang mong nahawakan at mas marami ka sanang matutulungan kung ang intention mo ay matulungan. Pero dito mo makikita na wala talaga siyang paninindigan. So, sabi nga na nag-comment dyan kanina, ekis na yan. Ekis na yan. Ekis na yan, di ba? Ekis na natin. Kaya naman si Commander Aguila, isama daw si Doc Willie Doc Willie Ong sa suporta. Oh yeah. Pag-usapan na namin yan. Yeah. Si Nelly Low or Louie, di ba? Low, I think that's low. Big no to Lapid. Parang hindi nga natin naramdaman si Lito Lapid. Naramdaman mo ba? Hindi, never. Hindi ko Imagine mo, hindi natin naramdaman, tapos tatakbo na naman. Forget about him. Alam mo, na tayo, quality politician, please. Tas parang pag nakikita mo nga, even yung mga kaibigan ng anak ko, pag dumadalaw dito sa bahay, tas sa pag-uusapan nila na
what do you call this, na pag-usapan nila na, tita, ano ba yan? Ba't ganyan? Yung nadaanan namin, yung hearing na parang yung mga politician, ang babastos po. Parang sinisigawan Sabi ng yung mga bata, tao. Oo, bata yun. Sinisigawan yung mga tao. Tapos parang pag ayaw nila yung sagot, babastusin nila. So akong stand ko dun, sabi ko, nakakalungkot nga yun eh. Kasi wala silang karapatang bastusin, tsaka sigawan at murahin or insultuhin yung resource person nila. Kasi first and foremost, party rin yun ng mamamayang Pilipino. Voter din yan. So, you can question and like ask question properly. And you don't need to insult. Kasi, alam mo, ang layo talaga ng mga politiko before and now. Alam mo yan, I parang, know, no? di ba, Mga iba ang bastos. layo, ang pangit. Ang pangit Oh. ng the way they don't even know how to ask question properly. And some, Meron most of yung them, Mhm. yeah. Go ahead. yeah, Most most of of them, hindi pa alam yung batas. Or minsan, binabaluktot yung batas. Sabi nga ni Congressman Marcoleta. Di ba? Wow. Di ba? Yeah, true. Ay, nagdudung-dunungan. Well, Mm. katulad na lamang ng isang kongresista dyan sa Quad Committee, or Quad Committee, yung si Congressman Luistro, nag-aala de Lima dyan, na mismong inamin niya na itinago niya yung kanyang asawa nung naakusahan na ng gahasa, di ba? Di ba? I don't Yeah. know if narinig mo yon. Yeah, Tapos yeah, may lumabas, may lumabas na video na nag-PPDA siya. Talagang nakipaghalikan siya ng akala mo para silang kadiri talaga, no? Kongresista at kanyang asawang inakusuhang ng gahasa. Talagang pinapakita sa taong bayan yung kadiring halikan. Nung nakita mo yun, di ka ba nandire? Siyempre, that's a private thing for you. Especially, our country is a Catholic country. For sure, yung mga ano dyan, yung mga religious group na gulat. Di ba? Parang wala na nga wala na nga decency. Kahit sabihin mo asawa mo yan or anything, para saan yung show na yan? Di ba? Para pakita yun na buo kami. Oh, walang problema. You don't need to prove yourself. Kung buo kayo, buo kayo. Kadiri, di ba? Kadiri Oo. itong mga, imagine yung mga kababayan, we're talking about this, mga, sabi ni Congressman, kulubot pa daw kasi sabi ng asawa ni Luistro. Hindi, kasi talagang kadiri itong mga to, talagang walang kahiyan, maliban sa mga pagnanakaw ng mga kongresistang ito sa kaban ng bayan, wala silang pakialam na talagang, magpakita ng kalaswaan nila. Well, ikaw mismo, di ba, alam mo na, si Lisa Marcos ay, ayon sa kwento ni Tony Boy, ay nakipag-tsuktsakan. Nakipag-swing nung sila ay mga bangag, right? Oo, uso sa kanila yun. Uso ba talaga yun sa mga bangag? Uso ba talaga kapag bangag ka, nagpapalitan? Well, again and again, like what I'm saying, kapag nakadroga ka, you feel untouchable, para kang superhero, kaya mong gawin lahat, wala kang takot. Kaya kami sarili silang bubble, di ba? Sila. Kapag kinukontra mo sila, ang sama mo. Gagawin nila lahat para sirain ka, para maging masama ka, ikaw na yung pinakamasama. Pwede ka nilang sirain, pero pag ikaw na yung lumaban or magsalita, hindi rin pwede. Wala kang pupuntahan. Di ba? Parang, kapag sila mang-aapi, okay lang. Pag ikaw na yung lalaban para sumagot dun sa pang-aapi nila at mga ginagawa nilang kasinungalingan, hindi rin pwede. Hindi ba naman bangag yung mga ganyang thinking, di ba? Yeah, bangag Alam mo talaga yun? yung mga yan. So recently, ay nagpatattoo si Inday Sara sa kay Apo Wang-ud. Na kung saan ay talaga namang ginawa ng kwento ng ilan lang naman yan. Syempre mga utos siya ni Lisa at ni Bangag. Nagawa ng kwento na abala daw si Inday sa paglustay ng bayan. Hello, magkano ba ang naggastos sa tattoo? 'Di ba? Over doon sa mga ninanakaw nila. Ikaw ba concert? May tanong ako sa'yo, may tattoo ka ba, sis? Meron, sis. Talaga? Meron. Actually, pinabura ko siya. Kasi nung hiwalay yung parents ko, parang I don't know how to release yung pain. So, nagpatattoo ako ng black rose. Kaya even yung mga portrait ko dati, even yan, yung sa likod ko, ang background niyan, black rose. Yeah. Oh, wow. So, saan banda yung ating black rose tattoo? Nakatago sa may breast. Masakit ba? Pag hindi ko na, sa totoo lang, hindi ko matandaan. Hindi ko matandaan. Medyo bata ako. Pero pinalaser ko siya. So, ngayon, ano na siya, wala na halos. Para na siyang, rose pa rin siya, pero para na siyang scar. Pero rose shape. Para siyang, para siyang balat. Kasi nung nagkaanak ako, alam mo sis, yung nagkaanak ako, na-realize ko na yung mga anak ko, syempre nakikita na sa babae pa. You will realize, as you, pag habang tumatanda ka, marami kang matututunan. Dalawa nga lang, di ba, either gagawa ka ng kabutihan, matututo ka sa mga kamaliang ginawa mo, or mananatili ka maging masama, or magpapakabuti ka. So, hindi ko naman sinabi naging perfecto ko. Until now naman, di ako perfect, right? Pero sinasabi ko lang is, nung time na yon nakikita na ako yung tattoo ko,
Bigla sabi niya, Mami, what's that? What is that? Sabi ko, oh, nothing, it's sticker. Alam mo yun? Siyempre, ayoko magka-tattoo Bata sila. ka. Then na-realize ko, Hmm. ayoko magka-tattoo yung mga anak ko, di ba? Pero Kasi na, sabi nga ng mga well, tattoo is an art talaga. So oo may gano'n naman. din akong thinking when I was young. May gano'n din Yeah. akong thinking. Pero growing up here, no, just kidding. Yeah. So being here in the States at saka diyan sa Pilipinas na talagang it's an expression, yo. Kung anong gusto mo i-express parang Yeah. ikaw, 'di ba? May reason Oo. kung bakit. Ako wala akong tattoo kasi may nagtanong sa akin. Pero gustong-gusto ko. But takot ako na masaktan ako or something. Tsaka kiloidal, nagkikiloid kasi ako konting ano lang sa akin, kurot, nagkikiloid yung skin ko. Oo. So, I'm just worried baka maging iba yung effect. But I would love to. Pero subukan ko magpa-tattoo, pero sticker lang. Oo. Sticker lang. I love it, di ba? Yeah. Art Correct. naman siya. So, Well, I guess, basta, ano yan sis doon mo makikita wala silang mabato kay VP Sara. Wala That's sila talagang true. mabato. Kasi, pati ba naman tattoo, yung budget na kinlear na ng COA, di ba? Parang, wala. Kaya, ultimo maliit na tattoo, yung tattoo, Diyos ko, hindi ba sila nahiya dun sa artist? Sikat yun. National artist Yeah, yun. national Alam artist mo yun? yun na nga. Actually, Pang-iinsulto yun. Gusto ko magkaroon ng tattoo from Apo Wangod, pero maliit lang. Parang di Baka siya gumagawa, sabihin, hindi ata siya gumagawa ng maliit masyado. malaki, di ba? Yung pinakamaliit lang na kaya niya. So, yun na nga, yun ang gusto na ibato kay Inday Sara. Pero the more na binabato nila, the more na tumataas ang rating ng ating palangga. Oo Diba? naman. Kasi, alam mo, hindi siya napatol talaga eh. Kasi sa kanya, ba't ko kayo papatulan? For what? Papasikatin ko lang kayo. Lalo na yung mga nagpapapansin dyan na hindi kilala, di ba? Alam mo yon. So, si VP Sara, hindi siya engaging na sa mga ganyan. Sa kanya, walang kwenta. Sasagot siya sa mga bagay na yun, may kabuluhan. Di ba? Sa tingin mo, ako kasi nagbigay na ako ng aking analysis or idea patungkol dito sa video na binanggit ni Inday Sara, no? Na meron siyang ilalabas na video na kung saan yung tao na behind doon sa pagtitira sa kanya. Do you have an idea or meron ka bang puting ahas din na nagsabi sa iyo kung ano tong video na ito na sinasabi ni Inday Sara? Aba, malay natin. Baka hindi nila Are you alam. excited? Are you excited? Oo. Kasi si Inday Sara, hindi yan nagjo-joke. Pag Hindi. sinabi niya, hindi siya nang-bluff. You know, we know her. Hindi niya personality yon. Alam mo yon, parang ano yan eh, may isang salita, 'di ba? Kita mo nga. Okay, kita mo. Kahit ayaw na ni past President Rodrigo Duterte na tumakbo siya with BBM, pinanindigan niya pa rin. Ganun siya eh. Meron siyang paninindigan, 'di ba? Ito na nga, siya pa yung babae, siya pa yung may paninindigan. Mas may bayag pa siya kaysa doon sa mga lalaki. Alam mo yun? Kaysa doon kay Bangag. Oo, 'di ba? Di ba? Nakakaloka. Okay. Ilabas na raw yung video. I hope ilalabas na ni Inday Sara yan. You know, very, very soon. Kasi nga, ano daw? Sabi ni Filipino F, no more sa mga actors and actresses dahil na-impluwensyahan din yung mga dating politician na hindi ma-showbiz at no to dirty trapos na. Of course. Alam mo yon? Ako, ang stand ko dyan, yung parang ayaw mo na ng artista, ayaw mo na ng yung mga sikat na mga popular. Tama. Ako kasi, tama naman na wag na kung wala namang ginagawa. So again, sabi ko nga, kung sa tingin nyo wala namang nagawa sa bayan, yung mga naiupo nyo na dyan na dating politician, tapos especially yung mga nagkakaso, naging guilty and everything, we believe, yung mga convicted. Oo. Pero di ba sasabi na, deserve naman ng tao ang second chances. Yes. Pero right now, kung wala pa rin silang ginawa, tigilan na natin. Ang daming ho dyan deserving. Tapos yung talagang, alam yung batas at susundin talaga kung ano yung nasa batas, hindi yung babalukturtin ang batas. Yun. That's so, true. Kailangan yung talagang pinaglalaban. At saka yun, paulit-ulit. You know, may integrity, may paninindigan, may prinsipyo na paninindigan nila. Hindi sila takot mawala ng budget. Kasi maiintindihan kayo ng constituent nyo, ng mga taong bumoto kayo. Lumabas kayo sa media, sabihin nyo, or lumabas kayo sa social media, kung ayaw kayo interviewin ng media na, wala ako, hindi ako binigyan ng budget kasi I'm going against them. Tingnan nyo si Congressman Marcoleta. Minahal siya ng tao. So people, talagang sinabi ng tao, we want you to run for senator. Diba? So right now, look at him. Diba? Ganun yun eh. Speaking of Kong Marcoleta, tinanggal siya sa mga committee na napaka-importante. Dahil siya ay nag-speak out at talagang siya rin ay isa sa mga voices of justice. Yeah. So dito mo palang makikita na ano yung reason bakit siya
tinanggal doon sa committee kung saan na kinabibilangan niya. 'Di ba? Ako, alam mo, if you're an outsider, it's so obvious. Sobrang obvious na natatakot silang mabuking kung ano man yung tinatago nila. Ayaw nilang ma-question or ma-correct. Which is so wrong. Kasi, di ba, parang dapat ang ating mga politician, you are supposed to be the voice of the people. Di ba, True. na sa katotohanan, dapat kayo may katapatan, dapat kayo ay nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino. But kaso ang ginagawa nyo, pinagtatakpan ninyo yung mga mali. Hindi nyo nga pinag-uusapan yung mga importanteng problema ng ating bayan. Yun nga, hindi nyo pinag-uusapan yung PhilHealth budget. Hindi yung pinag-uusapan yung flood control project. Ang focus nyo, banatan ng banatan si VP Sara. Parang, ano ba, 125 million compared to 1 trillion for 2 years, compared to how many billions for PhilHealth? Well, their target is to destroy Inday. Yun talaga yung target nila. Remember, last year, sinasabi ko na sa kanila na ito yung modus nila, ito yung O-plan to destroy Inday, the Duterte, the critics, like vloggers, like now, I may consider you, I hope you can be one of the vloggers now. I want you to speak up more often. Diba? So, ito yung tina-target nila. So, sabi nga ni Alvin Sabalo, tama si VP Sara, walang nagagawa ang Congress para sa mamamayan kundi nag-aksaya ng pera ng bayan. Exactly. Puro hearing. Puro pagpapalabas, paggagastos dito sa mga fake witnesses o yung mga paid witnesses. Wala na silang ginagawa dyan sa Congress para pag-usapan how to improve the life of the Filipino people. Di ba? Yeah. Puro away dito. Puro pang-aaway sa mga kritiko. So it's so sad para sa taong bayan. Grabe, no, sis? Yeah, ibang level. Ibang level ang type of politician we have here. Hindi naman lahat, no? Kasi nakikita ko rin, may mga tumatayo din dyan yung minority, di ba? Nakita ko nga yung one time, sino yun? Wilbert Lee ba yun, na congressman? Na talagang he's trying to. Tapos parang si Garin, tinry niyang ikat. Kinat niya. Nag-oppose. Nag-oppose. Which is kaya, doon sa budget ng DOH, you're right. Yeah. So, kasi, tignan mo kapag gusto nilang i-approve ang budget, wala nang deliberation, wala nang kutanong-tanong. Wala. The fact na hindi naman Vice President, budget yon. Pero pag si Inday, busisiin natin. Even we talk about 2025 budget, pero ang pinag-usapan nila, nandun pa rin sa 2022. Kasi utos ni Tambaloslos at utos ni Bangagyan at ni Satanas to target Inday para sirain siya. By the way, you expect vloggers and other mga paid people to attack Inday Sara. That's their mission. Diba? Yan ang utos nila Tambaloslos para nga masira si Inday. Pero hindi naman nila masisira yan. Tiyan mo, sila lalo nasisira. They're destroying themselves. Di ba? Oo, sobra. Nagsi-self-destruct. Self-destruction. Again, mapapansin mo, season na politician ang mga Duterte. Nagaling na yan sa gera. Ang Mindanao, nung po si President Rodrigo Duterte, may gera doon, di ba? Yung mga kaliwa na talagang, di ba? Grabe yun. Grabe yung kinikwento nga sa akin ng ex ko. Dati lahat kailangan may barel, pinapasok daw ang mga bahay, nire-rape ang mga kababaihan. Inayos niya ang Davao. Siya nagsabi, ibang level. So, dumaan na yan sa gera. So, ano na sila? Train na sila sa gera. Etong mga to, mga baguhan, na ang kaya lang gawin is puro salita, boses. Kaya nga, di ba? Sabi ko, most of them, dinadaan sa panggigipit, pang-iinsulto, paninigaw, pagmumura, in public. Which is so wrong. Diba? Parang, tingnan mo si Inday, very quiet. Ako, hindi ko maintindihan. Yun na sa Congress, paulit-ulit na, invoking, blah, 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 na kayo nang bahala. Pero, diba, parang yung mga young guns na pinipilit nila na dapat impeach. Diyos ko po. Impeach. Wala na nga silang Yeah. Wala na silang masigit. Kaya utos kasi yan sis ni Satanas para maisakatuparan yung 2028 nila. But sabi nga natin, based na sa mga information na natanggap ko, ay hindi na matatapos ni Bangag yung kanyang panunungkulan dahil pwede siyang magurgur, mag-self-destruct siya sa kalalapang ng pulburon or dun sa ultimate voice of the people. By the way, yung Congress ngayon, at ng panahon ngayon ni Bangag, di ba, dapat durugin dahil nadurog na ng mga Duterte, mga kaliwa. Ngayon, they're partners. Di ba? Kaalyado na nila yung mga leftists sa Congress. So what do you expect? Kaya marami mga missing na mga kababaihan. Missing persons ngayon, di ba? Nakikita mo ba yan? Ang dami-dami. Ang daming nawawala. Pero hindi pinag-uusapan sa Congress. Hindi rin pinag-uusapan sa media. So, parang daming bata nawawala, ang daming kababaihan nawawala. Alam mo yon. So, nakakalungkot
Kasi nung panahon ni President Duterte, walang ganyan. 'Di ba? Parang you feel safe kasi in a way talagang may political will. Yung political will na tama, hindi political will na will lang, pa-will. Alam mo Well, yun? ayun, meron naman silang political pulburon wheel. 'Di ba? Meron silang pulburon wheel, 'di ba? Oo, 'Di ba? How I wish Grabe. like, especially this election, no? Tauhan yung mga nandyan, manindigan kayo, na again and again, sabi nga ni aking sister Maharlika, kakatayin niya yung iba. Ako naman, sana magkaroon kayo ng, magising kayo Inoy. Dapat may power tayo, I just wanna correct you, Pag binigyan Oo. tayo ng magic Ng power, wand, exactly. o power, ikaw ang pabili tayo papalitan ng mo yung power. puso nila. Correct. Alam Di mo, ba dapat, gugurgurin ko lahat, sis. oo, alam ko. Papalitan Ay, mo. nako. Yung power mo, gurgur, das palit ng mga mabubuti. Ganon, di ba? Ay, I nako. know. Sabi ni Jovic, basahin si Jovic, nawala na si Jovic. Melvin Lacandanom, how are you palangga? Okay. Anti kang binatulad ng dulot ng Karina. Oo, you're talking about the Duterte's time, ano? Asan na si Jovic? Marlica, pwede ka ba magpasimula na expose ang flood control project ng bawat congressman? By revealing the details, name of project, location, at contract price, contractor. Mas credible pagal sa'yo. Okay. Pwede naman. Shout out naman. Kailangan natin ng mga assistant dyan. We'll try our best. Magandang ano yan. Yeah. Magandang Okay. ano yan. Maganda yan. We have to help each other. Wala akong staff eh. So, Oo. kung mayroong pwedeng mag-staff, mag-provide sa atin, alam mo naman, nire-report natin yung mga galing sa reliable informant o source or puting ahas, di ba? Oo, Kay Marlica na lang ibigay ang power, sabi ni Kiko Recho. Ay, grabe. Talagang, gusto ko talagang gurgurin lahat. Cathy, sabi ni Palangga, naku, pinakakanta ka, Miss Cathy request, pwede mo ba kantahin yung Pusong Bato? Pinagkakanta pa, ano ito? Diba? Nakakatawa naman kayo. So sis, ano yung status ngayon sa Pilipinas? Diba, for sure, nag-grocery ka, diba? Saan ka nag-grocery? Sa palengke? Sa super, yung... Well, sometimes sa palengke, kasi ako talaga nag-grocery for the house kasi hilig kong kumanta. Ay, ang kumanta talaga magluto! Ito kasi si Palangga. Mahilig din ako kumanta. Kumusta yung mga ano ng tao, yung feedback pag nasa palengke ka o nasa grocery store? Yung mga common sentiments? Well, actually, I'm planning to parang pag namalengke ako, mag-i-interview ako. May plano akong ganon. Tapos isi-send ko sa'yo. Ay, parang palengke tayo, survey. Why not? Naku, diba? napakaganda naman ng palengke survey. Alam mo, ginagawa ko dahil, maybe we have to go back sa ating palengke. May mga volunteers tayo na ginagawa yung palengke survey. Sige, let's do that sa mga susunod para i-share natin dito. Totoo yan nagmahal. Ang kuryente, ang mahal. Ang tubig, nagmahal. Ang food, nagmahal. Totoo, nagmahal. When you say nagmahal, ano ba yung regular bill mo before? Noong Duterte's time, ano yung mga bill mo nagre-range sa how much? Ay, nako. Diba? Layo, sis. Okay. Ang layo. Basta nagmahal. Okay. Electric bill ko dati is mga 17. Tapos ngayon, umaabot na ako ng 50. 55, ganyan. So imagine electric bill pa lang yan. Electric bill pa lang yan. 55,000? A month. Diba? Oh my God. Yung from 17,000. May machine ka ba ng panggorgor dyan? Bakit ganyan kataas? Chika lang. Wala, pero alam ko may mga machine sila na nabibili para manggurgor. Diba? Grabe, ang mahal. Okay, sabi magbasa tayo ng comment. Yung bigas, diba? Ang mahal, 40 pesos ata yung 40 pesos yung pinakamura. Yun ang alam ko na nakikita ko. Wow. So, hindi na natin details kung bakit 55,000 yung bill kasi baka naman masabi nyo nag-flaunt itong si aking sister. But basta importante, nalaman natin. Kayo ba, hindi ba nagmahal ang inyong mga bills? Kasi, marami nag-comment, sis. Ayan, Sabi ni Ana CH, totoo yan, dati 5K kami pag summer. Ngayon, napako na sa 10K kahit umuulan. Diyos ko, pangako, napako. Sabi ni Kampong Chicken from Singapore, Ma'am Cathy, masasayang lang yung pure heart na ibibigay mo kung sakaling may power ka. Dahil matutunaw lang yan sa loob ng maitim na kaluluwa. That's true. Kaya sabi ko, sis, gurgur ang solusyon. Okay, sabi ni, ang ganda mo daw, sabi ni Alex Titong. Maraming salamat po. Kasi ang ganda lang ni Maharlika. 20K. Di ba? Siyempre, papakabog ba ako sa alindog mo, di ba? Kailangan ko lang mag-diet ng konti. Gusto na ba ako sa cruise? Grabe.
Tumaba ako sa kakalapang doon, pati Actually, tubig daw tumaas. oo, pati to. Nakakatawa Ano yan si, sis? si Maharlika, nung nasa cruise siya. Sis, sumataba ako dito, hindi ako makadiet. Kasi pag nasa bakasyon ka, fun, di ba? Dapat talaga walang diet. Alam mo yan. Nasunog pati Ayan. yung Festla ko, pero may bumabalik na Oo. yung dating alis. Kasi ginagamit ko na yung soap mo. Pero hindi Oo, pa lahat yung wala pa oo. kasi hindi mo pa ako nabigyan ng, hindi ko makita yung Instruction. instruction. O, sige, gawin ko Oo. later. Yeah. Ayan. O, Sabi tubig ni nga ito, namin, may nag-comment. Yeah, go Yeah, ahead, sis. basahin mo yan. Si Hebert, tubig nga namin dati 800 per month. Now, 3,500 na a month. Wow. Oh, yan grabe. yan yung bagong bangag na Pilipinas. Kaya yung pinahirapan talaga. Sabi ni Carmelita Mendoza, panahon ni Duterte pinakamataas kong kuryente 2,500, pero panahon ni Bangag 4K na. Kapit bahay, sarap buhay, jumper pa more. Jumper na lang Grabe. daw, nagja-jumper. Diyos My ko, God. kawawa yung mahihirap. Oh my God, just Yun na nga. imagine that, di ba? So, yeah, how do we solve this problem? Okay? Well, I think So, you need to, yeah, sorry, sis, go ahead. Yeah, yes, sis. How do we solve this problem, mga palangga? We have to end them. We have to gorgor them, right? Kasi sila yung reason eh. And also, sis, kasi may batas na parang protected sila, yung sa kuryente. Parang, even yung may mga nagja-jumper, i-charge pa rin sa amin, sa atin, sa aming Pilipina, kahit hindi kami yung nag-jumper. Kaya nga dapat regulated ng government. Yes. Yung water, power supply, water supply, dapat regulated ng government para hindi basta-basta nagtataas itong mga negosyanteng ito. Pero what do you expect? 'Di ba? Itong mga negosyanteng, na humahawak ng ating tubig, kuryente, mga amigo, 'di ba? Mga cronies din ni Bangag. Kaya invest na, imagine nyo ilang milyon ang household natin. 'Di ba? Ang population natin 100 to 120 million. Palagay natin ilang household, kalahati na lang kunyari ang household numbers na yan. Gaano kalaki yan? 500, 100, that's 50 million. Okay na household. So, sa piso-piso lang ang ipapatong nila. Okay? Ilang million yan. We're just talking piso pa lang. Nadudugasin ng sambayan ng Pilipinos. That's why we really have to end this bangag. Kasi ginagamit nila yung kapangyarihan ng gobyerno para itaas ang mga bills natin, bills ninyo dyan sa Pilipinas, itaas ang mga presyo ng bilihin, katulad ng pinangako niyang bigas na 20 pesos per kilogram, mga prices, di ba, mga basic commodities prices. Ang dami, ang yaman na nila. Maliban sa dinanakaw nila sa budget ng bayan, dyan pa lang sa pagmamark up nila ng mga bilihin because of the smuggling business nila, oh my God, kawawa talaga ang taong bayan. So, I don't think na yung power na ibibigay sa'yo, kung meron mang bibigay sa atin, ipapalitan mo sila ng pure heart. I think gorgor is the ultimate solution. Yes, pati daw tol fees is on, tumaas. Oo, totoo. Well, kaya nga, di ba, even naman sa totoo lang sis, sa Bible naman nandiyan si Saint Michael Archangel. Paulit-ulit ko rin sinasabi yan. Yung Saint Michael Archangel, kasi siya talagang gumugurgur sa mga demonyo. So pag nakita pa lang niya, kahit malayo pa lang, anino pa lang, ginugurgur niya na. So ikaw yun. I wish ako yun. Ay nako, I can't wait. I can't wait din sa power na yan. Well, again and again, Go ahead, sis. Again and again, sis, sabi nga natin, syempre, negosyante sila, bawal malugi. So, they're protecting their personal interest din, kasi para manatiling negosyo nilang buhay. Kaso naman, sana lang na maging naman sila fair. 'Di ba? Kasi maraming tayong mahihirap na tao. Sa akin, ganito. Kung pwede, pag mahirap, iba presyo. May ganon. May pang mahirap na presyo. Pero hirap din No, that's not possible kasi hindi yan fair. Ang pinakamaganda siguro talaga, ang pinakamaganda diyan talaga, bigyan ng opportunities yung mga tao to get the job. 'Di ba? And yung abot kaya ng mga mahihirap na bilihin kasi nga you cannot do that. Pero again, talagang kawawa yung mga mahihirap dahil kasi mga mayayaman naman kahit itaas mo yung presyo, hindi sila maapektuhan because they have money. Hindi nila nararamdaman. So, yung mga kuryente, hindi naman nila nararamdaman. Yeah, yung itataas yung presyo ng mga basic commodities, 'di ba? Talagang mahihirap ang maapektuhan. Whereas kapag binaba ang presyo ng mga yan, ang makikinabang mahihirap at pareho ng mga mayayaman. So that's fair enough. Kaso lang, sa panahon ni Bangag, hindi yan mangyayari kasi they don't care. Wala silang empathy sa taong bayan. The only care they have is for themselves para nga magnakaw, para nga mag-transport ng mga pera, magbenta ng mga ginto. Ayan, speaking of ginto natin, 'di ba? Ay, nako.
Diyos ko, Yung alam ginto mo, natin, gold reserve natin. oo, hindi ko talaga. Alam mo, kung, di ba, nag-aayuda sila. Mm. Kung talagang okay ang ating, what do you call this, yung bansa natin with financial, ba't ka nagbenta ng ginto? May nag-comment dyan na isang vlogger eh. Hindi ko siya kilala. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Anyway, so basta, hindi ko na siya papangalanan, sayang naman, baka mapansin, charot. Hindi. Hindi. Okay, ano Ay, sabi ng hitad? yung parang sabi, hindi niya maintindihan ba't nagre-react yung mga tao na nagbenta tayo ng ginto. Yung mga nag-explain na, hindi niyo ba alam na strategic yan? Kasi tumaas ang presyo ng ginto, tapos kailangan natin magbenta para magkaroon tayo ng extra financial support. Hindi po bumababa masyado ang ginto. Tumataas po yan. That's true. Ginagasasan natin yan pag sobrang emergency. And for us to sell that much, it means may problema po ang ating bayan. Yun. Yeah. Ganun ang aking stand. Hindi, tsaka hindi nila ma-explain kung saan napunta yung pera na pinagbentahan. O, hindi nila maipaliwanag. Tama ka dun eh, na parang ayuda sila ng ayuda, kulang pala tayo sa pera. Bakit kayo ayuda ng ayuda? Exactly. Well, we all know na yung ayuda na yan, hindi naman talaga napupunta yun sa taong bayan. Sabi ko nga, baka 10% lang ang napupunta sa taong bayan, ang 90% nasa kanila. And pwede rin ang ginto na pinagbentahan, shot sa kanilang mga offshore accounts. Correct. Ayun nga, may nag-comment nga dito, sabi ni Nodge Fernan, hindi lang naman yun basta ginto, kung hindi reserve siya sa banko for our peso money. Exactly. Kasi, para maprotektahan natin yung ating, yung value ng pera natin. Diba? Yun. Yeah. So, basta ka muna ng comment dyan, sis. Oo. Sabi ni Danilo, hindi rin sinabi kung paano gugugulin yung pinagbentahan. Tama. Iba, sabi ni Susana, ang tanong, saan napunta? Diba? That's true. Diba? Inflation rate na daw, 2.8%. Diba? Nakakaloka. Ako nga, sana diba? nung pinagbentahan nyo, pinabigay nyo na lang yung pera sa tao. Dito nag-aayuda. Well, they're not gonna do that. Once na bangag nga yung ang namumuno, hindi nga nila maipaliwanag. Ano ba naging impact nitong ano yung dahilan kung bakit kailangan ibenta ang ating mga ginto? Sabi nila bangag noon, actually 2017 sinabi ni Pangulong Duterte na ibabalik daw nila yung mga nakaw nilang yaman. So, bakit instead na ibalik nila nagnanakaw sila at nagbebenta ng mga gold reserves? 'Di ba? Correct. Yeah, yun na nga, 'di ba? Parang yun nga yung style kasi nila in a way, parang old school politician na nakalimutan nila may social media na people can speak out and speak up. Na nakikita na ng tao, yung kalang feeling lang pag mahirap ka, bobo ka, or wala kang alam. Yeah. But they don't, little they know na talaga, na ang mahirap, yung pag may nalalaman, mas matapang. You know? Kaya pag yan, natauhan or nalaman ng mga bagay-bagay, yan yung unang, kaya sila yung nasa rally, kahit walang pagkain. Kasi sila yung super affected. That's why ngayon pumunta ako dun sa maisog na rally. Nakita ko talaga, sis. Ibang level, maiiyak ka. Alam mo, maiiyak ka talaga. At least na-experience mo, nakita mo yung mga tao. Kaya nga sabi ni Eddie Tago, magmarcha na. Ayan, sabi naman ni Crisanto Rizada, 4 na hakbang maisog women. Okay? Sara, Doc Badoy, Maharlika, and Miss Cathy, tumakbo na ba tayo? Tumakbo na tayo. Ako tatakbo talaga ako para, pag nagkaroon ko ng power, para gurgurin ang lahat ng kawatan sa bahay. Ay, hindi ako pwedeng tumakbo. Masistress yung mga politician. Kasi, ka-transparent ako. Pag binigyan ako ng budget, iisa-isain ko saan pumunta. May resibo. Kasi ayoko nung yung ginagawa nila ngayon na, yung resibo nila is lang. Wala talagang resibo. Certification, yeah. Oo, di ba? Parang maling-mali naman. Hindi na maipaliwanag yung kanilang MOOE. So, puro certification lang ang kanilang pinapakita. Walang itemized. But anyway, sabi dito ni Maria Carla Cortez, even parking fees sa NAIA effective today, 24 hours parking fee is 1,200. Wow. Seryoso 1,200? Dati daw ay 350 lang. Seriously. Correct. Wow. Tama. Grabe, no? So, ibang level, ay nako. Ano nang nangyayari sa bayan, mga kababayan? Sabi ni SS, galit na mga tao sa mga bangag, kaya ayuda ang kanilang pantakip. Alam nyo, hindi nila maintindihan po, mga kababayan, kasi hindi po nila naranasang mahirapan. Okay? So, yung mga reklamo ninyo dyan, natin, hindi nila yan papansinin. Kaya nga, ang tingin nila sa atin, ayuda ay sapat na para sa taong bayan. Hindi po natin kailangan ng
temporary na ayuda. Ang kailangan nating long term. Ang kailangan ng mamamayang Pilipino, long term. Yung magiging what do you call this? Magiging productive, magiging Trabaho. oo, may trabaho, proactive, lahat 'yan. Kailangan maging tayo, may Kasi- pakinabang talaga tayo. Yeah, at kumbaga, tinutulungan nila maging tamad yung tao na umaasa lang sa ayuda. Well, again, ginagamit nila yan para nga sa eleksyon. Para nga lagi namamalimos yung tao. Mm. Di ba? Oo. Sabi ni Sweet Dreams, yung label na system loss sa Meralco bill natin means tayo ang nagbabayad ng mga ninakaw na kuryente sa mga nagja-jumper. Oligarchs pa rin ang panalo at hindi ang taong bayan. So impressive. Tama, yun sinabi mo Yeah. kanina. You're right, Mm. Sweet Dreams. Oh, sabi ni kay Aya, Miss Cathy B, nag for DSW, Miss Maharin ka pang National Defense of COA. No, panggurgor ako palangga. Oo. Ay, nako, Diba? nakakatuwa naman itong mga palangga na to. Oo. This show is gonna be like 2-hour discussion ang ginagagawin namin. Tuloy-tuloy na ito, mga palangga. But we have to siguro mag-schedule tayo kung ano talagang day para abangan tayo ng taong bayan. Mas Yes. maganda yun na mayroon tayong But, temporarily, dito muna tayo. But basta saan ba Thank you sa mga sumuport sa amin, sa ating show ngayong araw na ito. Sabi ni Rinaldo Aboy, gurgurin po ninyo si Kimbo, si Abante, si Ko, si Fernandez, si Bernos, mga crocodiles ni Tambalos. Sila talaga unahin natin. For Ma'am Raga, Yeah. hello, sila talaga mga palaga. First, mga una-kauna, nakahilera yan pag pinaring squad natin. Sabi ni Diba, kapag may Jocelyn. batas. Oh, sabi ni Jocelyn, grabe no, lahat ng pera natin ninakaw nila kasi nga akala nila mukhang ayuda tayo, lalo na sa may hirap na walang nagawa. Grabe, mga yawa kaayog yun. Sabi naman ni Felisa Gertz, Secretary of Death Penalty si Maharlika. Oh Ay, my God. Ako, I'm pro with that. I like, gusto ko yun, mabalik yung death penalty. Kasi kung, kung wala ka naman talagang ginawang masama, di ba? Hindi ka magkakaroon, hindi ka mahusgahan with that. Dapat ibalik talaga yun. Dapat ibalik talaga yung, na yun, gurgur penalty na yun. I mean, But anyway, since naubusan na tayo ng oras, panguling salita sa ating mga manonood. Yes. Sis ang iyong mensahe? Parang ako yung host mo ngayon. Sige, ikaw mag-host. Ikaw yung huling panasalita. Wala aking mensahe sa aking mga palangga. Please support us dahil kailangan natin ng mga warriors katulad ni Miss Cathy Binag. Talaga naman ang kanyang, can you believe that? May mga babaeng akala mo like you, na ang alam nyo lang puro pagpapabeauty, pero fighter inside. Di ba? Oy, ako din naman hindi naman, kahit ganito ako magsalita, pag nakita mo ako in person, kikay din ako So, oo naman! Pag nakakausap ko si Maharlika, yan, may pagka-naive pa yan. May mga, ganun ba sis? Ganun ba yun? Well, yeah. Thank you so much, mga palangga, sa inyong pagsuporta sa aming show for tonight. So, ang aming, again, ang aming show, ang aming magiging maging boses kami ng taong bayan. Kaya tinawag na kami na Voices of Justice.